Bagsak presyong halaga ng gulay, nabubulok at halos ipamigay na. Ito ang problemang kinakaharap ng mga magsasaka sa Mountain Province. Ano nga ba ang maaaring gawin para ang gulay mapahaba ang buhay at hindi masayang? Kasama natin ngayon si Chef Chona Laureta. Bibigyan niya tayo ng tips sa tamang pagtatabi ng mga gulay. Welcome to Dapat Alam Mo, Chef. Hi po. Yan, Thank Chef. you, ma'am. Ako, madalas laman talaga ng kusina yung gulay, di ba? Opo. Paano ba pwede natin gawin para hindi ito agad mabulok at humaba pa ang buhay, Chef? Di ba, sayang naman. Gaya nitong repolyo, magkano? Yes 20 po. pesos daw ang kilo. Yeah. Tinatapon pa nga. Ano pwede gawin dito, Chef? Meron po tayong i-demo ngayon, ma'am, na ang tawag sa atin, cabbage sour kraut. Cabbage, Yung okay, ganon. oo. Actually, fermented siya, parang maarte lang ang pangalan. Pero actually, napakadali. Parang Sa kimchi bahay- lang? Opo, Ah. pero sa bahay po, asin lang. Asin lang ang kailangan Asin lang mo. talaga. So ano to, gagadgari mo ganyan? Ginadgad po natin siya ng pino. Pino, na, like yan, ganon, pinong-pino. oo. Tapos parang maganda lang siya tignan. Lalagyan din natin siya ng purple cabbage. Para may maganda yung kulay. Yeah, para maganda ang kulay. Para maingganyo naman sila kumain. Oo. So, ang gagawin lang po natin dito para Mimix? ma-preserve. Yan, mimix lang po natin Tapos, ito. asin Tapos lang? lalagyan lang siya ng asin. Okay. So, ganun lang po Asin kasimple. lang? Asin lang po. So, Okay. parang pang level up na lang yung mga herbs and Oo, spices oo, oo. natin. Tapos, pero sa bahay, halo asin lang. Opo. Halo lang siya. Tapos parang lalamasin natin siyang Lalamasin, ganito. tapos? Para lumabas po yung yung brine, tubig. tubig. So, Oh, di ba, oh, magbe-brine matubig ang siya. repolyo eh, Opo. no? Oo. Tapos pagka i-crush natin ng ganito yung ating repolyo. Tapos pag nalanta na? Malalanta yan, tapos magtutubig po yan. Okay, tapos? Ngayon, para mas ma-preserve at humaba ang buhay ng repolyo natin na ginawa nating sauerkraut, so kinakailangan sterilize po ang mga bote natin. Yung paglalagyan mo, so that's very sterilize. important. Okay. Para gusto nating humaba talaga, proper sterilization. So pakuluan lang po natin to, wala ho tayong mga kumbaga, komplikado na gamit. Oo. Kaldero lang. Papakuluan lang natin. Lalagay mo tong bote na to. Lalagay mo Gaano lang katagal bote. pakuluan yung bote? Just like 10 minutes. Oh, okay. Yung takip 5 minutes. Tapos ilalagay mo na dito? kukunin mo na siya. Pag ito na nag-brine, Galing lumabas lang na yung pala. brine niya. Lalagay mo diretso, tapos tatakpan mo. Ilalagay mo ulit siya. Ay, ilalagay mo na siya dyan sa countertop, sa lamesa mo. oo. Tapos everyday, ipapa-burp. Pasisingawin. Papasingawin siya. Oo. Para rin siyang yung magbe-burp araw-araw. For 3 days po yun. Pagkatapos, after the 3rd day, pwede mo na siyang ilagay sa ref. Sa ref. Pagkatapos, kahit mga 3 months, kainin mo na po yun siya side dish. Side dish, oh. Pag may mga prito-prito. So, imbis na itapon natin yung mga cabbage natin na nakakapanghinayang. Nakakainayang talaga. So, gawin po natin ito. Yan, madali lang. Yes. Asin So, lang ganun naman lang po. pala. Ganun Walang ka lang. kailangang mga Yeah. mga kitchenwares, Wala po. Sa ibang Yan. mga gulay, Chef Chona, gaya ng pechay, carrots, gaya Yeah. nito carrots, at itong kamatis. Yes. Tulad rin yung supply. Ano naman yung pwedeng gawin sa mga ito para hindi masayang? Ito, nakita ko ito. Meron po tayong nakita dito sa harap, ma'am. So, Tomato. yung ating tomato, chunky tomato. Oh. Kaldero lang din. Kaldero. Kalan. So, ang gagawin mo lang, pakukuluan mo lang yung kamatis. Gagayatin? Tapos, hindi po. I-slice, parang magkakaroon ka lang ng slit, ganyan. Tapos, pakuluan mo mga 3 seconds. O ganun lang, o di ka a minute. Tapos, babalatan mo yun, tatanggalin mo yung kanyang buto. Hihiwain mo na kung wala ka namang food processor. Kutsilyo lang meron ka, hihiwain mo yon. Pagkatapos, pakuluan mo na siya, lagyan mo din ng asin. Yan, meron ka din ilalagay at kalamansi. Kalamansi. Para yung acidity niya, Mawala. ma-preserve din natin yon. Yun lang, asin, kalamansi. Ganun lang, tapos pakuluan mo hanggang makuha mo yung consistency Tapos? nito. Eto na, tomato Yan ay, akala ko sauce inano mo na. to. Hindi Kala ko- po. At dahil nga Kasi pinakuluan mo. kulo ka ng kulo, magsisimmer yun sa Gaano katagal mahinang- to pagka nagawa mo na yun? Pag lalo na kung nasa madilim na parte lang, kahit 1 taon po yan. Oh. Dapat sterilize. So, Naku, see? oh. So, instead na itapon natin yung mga kamatis na Oo nga, nabubulong, sayang, sobrang sayang po Pero talaga. ito yung nakita ko kanina. Yeah. Ito yung carrots. Oo. Yes. Itong carrots, paano to? So, nakita po natin yung carrots natin na Naka-sealed. Yan, naka-vacuum Vacuum sealed. sealed, oh. So, hilaw po ito na imbis na itapon at hayaang mabulok, i-freeze po. So, ang process po ng preservation dito sa carrots natin ngayon is freezing. Oh. So, eto po siya, gagamitin lang natin dito, ma'am. May so, machine ka? meron po tayong machine kasi Okay. may vacuum sealer tayo. Okay. So, Kung yan. walang vacuum sealer? Kung walang vacuum sealer, pwede naman na Dahon ng saging? hindi po, vacuum. Vacuum. Yung vacuum mismo, ihigupin mo. Tapos ititape mo lang na gano'n. Tapos ngayon naman sa dahon. Dahon ng saging. Ito, ma'am. Ayan. Ito ba itong, Yes. halimbawa itong repolyo. Yan, may dahon ka ng Ayan. saging. Pwede pala dyan balutin? Kasi nung sa sinaunang panahon po, wala Sa naman unang tayong panahon. mga machine na ganito.
ito eh. So, sa bahay, dahon lang po ng saging. Lalong-lalo na po yung mga malunggay, yung mga kangkong, yung pechay, yung, Ito, yung pechay, cabbage, bagyo. yeah, Oo, oo. yung bagyo. So, Paano gagawin lang babalutin? po natin, wala naman pong technique dito. Basta to cover lang, lalong-lalo na yung top part ng ating gulay. Ganyan so, lang. kasi ito yung soft part Oo, eh. So, oo, oo. balutin lang ng Ganyan ganyan. lang. Pwede dyaryo? Kasi, opo, pwede rin dyaryo, pwede rin yung brown na papel. Tapos, tatalian mo na ito ng paganito. And So, then? ilalagay mo lang siya sa malamig na parte ng bahay mo or sa kitchen. Oh, yun naman So, pala. Eh, talagang kailangan. Ano ba yung nagiging dahilan, Chef, na mabilis masira o mabulok yung mga gulay na nabibili natin? Kung napansin po natin, una moisture. Kasi kapag ka medyo mabasa ang isang, di ba lalo na pag hinugasan natin or mabasa yung area, so nagka-create siya ng molds. Yung microbes, yung mga microorganisms, nabubuhay siya. Kaya nagkakaroon po ng itim-itim, lalo na yung mga kamatis natin. Yung lahat po, yun isa rin siya, hangin. Kahit yung oxygen, nagkukos din po siya Pangingitim. ng pangingitim. At saka Nako. temperature. Yun. Kung humid, ganun, mainit. Ayan, marami tayong Opo. natutunan dito sa tinuro ni Chef Chona. Thank you so much pa You're sa binahagi mo na kaalaman sa amin, Chef. Hindi lang sa mga mahihilig magluto at kumain, kung hindi para sa lahat. Mas okay kung walang masasayang, hindi ba? Hindi tatapon. Maraming salamat, You're Chef welcome Chona. Ayan po, mapausaping kalusugan, issue pantahanan at kahit kwentong pambata at kalalakihan. Hindi ko palalampasin yan. Kay Kay Susan Susan tayo! tayo!